So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang hindi na po nilubayan ng problema itong si Vice President Sara Duterte. So, tingnan nyo to mga minamahal. O, diba? O, naglulugsa ngayon si Sara Duterte dahil nga po sa pagkakulong ng kanyang ama, pagka-detain, abay ngayon, yung mga tao, they are pushing for the impeachment kay VP Sara. Oh, sabi dito, impeachment case versus Vice President Sara Duterte, bet ng ilang Pinoy. Bagong ano yan ha, balita mga minamahal ha, 4 hours ago. Sabi dyan, lumalabas sa isang survey na ilang Pinoy ang pabor sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Naku, paano yan? Mga minamahal, kung si Bongo lang talaga ang manalong senador ng PDP, tapos yung mga bagong pasok na senador, kasi alam nyo naman itong si Quezon, matigas din, diba? Mga minamahal, sa sobrang tigas, mangyayari daw yung impeachment after ng SONA. So, transition nyo ng 19th to 20th Congress. So ngayon, ipagpalagay na lang natin na after SONA, mga minamahalang impeachment trial, laban dito kay Vice President Sara Duterte, abay, nakakaawa naman itong si Inday, pero hindi siya dapat kaawaan. 'Di ba? Kasi sa pangangamkam niya sa kaban ng bayan di umano, sa ginawa niyang threat sa ating presidente, sa mga hindi niya masagot ng mga question. So, walang dapat kaawaan. Medyo dapat niya kainisan eh. 'Di ba mga minamahal? But now, paano yan? Ano yung magiging manuscript nila? O, kunyari, hindi manalo itong si Bato. 'Di ba? Dahil papatawagin na nga ng ICC. Ano yung magiging manuscript ng mga yan? O, may dayaan? May cheating? Pwedeng ganun, mga minamahal. Pwedeng umiyak itong si Sara Duterte. Hindi, dinayaan nyo yung eleksyon. May makinarya kayo. Pwedeng ganun, mga minamahal ang palabasin ni Vice President Sara Duterte. Diba, kunyari matalo ang kanyang mga kandidato. Sabi niya kasi, tingnan nyo naman, nagagalit yung administrasyon kasi yung PDP straight yung kanilang boto. Diba, sinabi yun mga minamahal ni Vice President Sara Duterte, straight daw yung boto ng mamamayang Pilipino sa PDP. Kaya tingnan ninyo, nagagalit ang administrasyon. So what if hindi manalo? Ipagpalagay na lang natin mga minamahal, what if hindi manalo ang mga iniindusong kandidato ni Vice President Sara Duterte? Ano yung magiging cover up niya dyan? Na sila ay dinaya? Ha? Dinaya sila mga minamahal para palabasin ni Vice President Sara Duterte. I mean, para ito ay cover up. 'Di ba? Natalo talaga yung kanyang mga kandidato. Pwede nilang ganung gawing script 'yon. Na kaya hindi nanalo yung kanilang kandidato dahil dinaya ng makinarya, dinaya ng Smartmatic. Diba? Pwede nilang palabasing yun, mga minamahal. Script, once na natalo yung kanyang mga kandidato, cover up lang ba? Para sabihin na, ay, dinaya kami, ay, wala stick to. Diba, mga minamahal? Kasi na-highlight nila yung cheating attempt daw. Eklabush, blah, blah, blah. Cheating, ganyan-ganyan. Tapos, Sara, los-los ni mo, oy. Anong cheating dyan? Kung mananalo yung kandidato mo, mananalo. Tingnan mo nga si Robin, kahit bobo nanalo, di ba? O, kahit anong gawin mo dyan, pag mananalo talaga yung kandidato mo, mananalo yan. Hindi yung andami mong sinasabi. Di ba, nakakaloka to, mga minamahal. Tapos yung nakaraang survey, gaano kadami? Yung mga taong gusto kang ma-impeach. Di ba? Higit kumulang 36%. Tapos yung mga maka-Duterte, 18% lang. Tapos ngayon, sa panibagong survey na inalabas, wala pa namang survey, mga minamahal. Pero ang iilang mga Pinoy, abay, bet ka na ma-impeach. Diba talagang hindi na nilubayan ng problema itong si Sara Duterte. Sakto yung sinabi ni Sara Duterte kanina, mga minamahal, palubog na daw ang Pilipinas. Actually, hindi yung Pilipinas yung lumulubog. Ikaw. Yung pamilya mo yung palubog, tapos bigla niyang in-insert na everything's happen for a reason. So, ipag-pray na lang daw natin si former President Duterte. Ano natin ipapag-pray yung isang taong minura yung Diyos? Sige nga, aber. Sige nga mga minamahal, kayo nga na mga nakikinig, paano nyo ipapag-pray ang isang taong minura ang Diyos?
Paano nyo ipapag-pray ang isang tao na ang sabi niya, siya daw yung presidente ng impyerno? Di ba sabi ni Sarah, siya yung nananawagan na ipag-pray daw itong si former President Duterte? Mag-amangan naman talaga ng mga minamahal. O tingnan ninyo, sila din dalawang nagdurusa ngayon. Actually, to be honest naman, yung impeachment kasi ni Sara Duterte, hindi yan yung yung tinanim lang ng basta-basta. Dinaan yan sa rule of law. Dinaan yan sa due process. After mag-break ng sesyon ng Senado, nagkapermahan. 216 votes, tapos 40 na mga kongresista sa Mindanao, mga pumirma. So, hindi talaga solid yung suporta sa mga Duterte. Hindi solid, mga minamahal. 'Di ba? Pinapagana lang talaga ni Digong yung emosyon ng mamamayang Pilipino, yung paawa effect niya. Hindi na, lumang tugtugin na yun. Magbago ka na ng style, Digong, matanda ka, no? Nandyan ka na sa ICC, di ba? Magbago ka na ng style mo, Nagbago nga talaga ng style. I am Rodrigo Roa Duterte. O, di ba? Nax. Sana all. Di ba? Kahit si former President Duterte ay nandoon sa The Hague, the Netherlands, wag na wag natin kalilimutan mga minamahalang issue ni Vice President Sara Duterte. Diba? Ano yung issue ni VP Sara, mga minamahal? Yung impeachment. Wag na wag natin kalilimutan yun. Dapat ma-impeach agad-agad itong si VP Sara. Medyo nagkaroon nga lang ng issue ngayon dahil yung kanyang anak, yung kanyang ama nandun sa The Hague. Medyo naging world news yun. Pero balik tayo sa issue. Sa impeachment, wag natin kalilimutan to mga minamahal. As soon as possible, dapat ma-impeach na itong si Vice President Sara Duterte para nang hindi na pamarisan pa. Diba? Yung kanyang mga ginagawang pangangamkam sa kaban ng bayan di umano. Yung ginagawa niyang pagtitret na turingan pamanding abogado. Diba, mga minamahal? Yung ginagawa niyang panluloko sa mamamayang Pilipino. Yung kanyang mga bank account, kailangan ma-open na yan at malaman natin yung katotohanan. Diba? Yan yung sabi ko sa inyo. Balik tayo sa real issue. Ang issue dito, although issue naman talaga itong si Digong para panagutin ang crimes against humanity na kanyang ginawa, pero hindi dapat nating kalimutan din, mga minamahal, ang issue ni Vice President Sara Duterte patungkol sa kanyang impeachment trial, impeachment case. Naintindihan ninyo, mga minamahal? So, yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. It's me again, Alicia Nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Don't forget to click the subscribe, mga minamahal. And also, hit the notification bell for more updates. Yun lang. Ingat, mga kababayan.